mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panik sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa, sa mga siwang ng tahanan at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mangagat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerteng bagay at kapaki-pakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamiting pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam. Dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Weaver ants, green ants, ay kupila o mas kilala nga natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na 100 pugad o bahayan sa mga puno sa gubat. Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang maliliit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Kapaki-pakinabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito? Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul nga ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan, at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamiting panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan, ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay ibalot sa pulang pouch at parating dalhin at gamiting panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Kakaibang klase ng langgam o kakaibang klase ng nilalang? Ano nga ba ang mga bagay na ito na unti-unting tumutubo sa ulo ng mga langgam? At bakit sinasabing ito ay napakamahal? Hello, what's up? Your best here. Bakit nga ba nagkakaganito ang mga insekto? Partikular na nga itong mga langgam. At bakit nga ba mayroong biglang sumisibol na animoy antena sa kanilang mga ulo? Napakamahal din pala ng mga bagay na ito na maaaring hindi mo pa nga alam. At iyan ang ating pag-uusapan. Ang fungi o fungus ay mga microorganismo na nabubuhay lamang sa mga patay at nabubulok na mga puno, hayop at mga halaman. Sila nga ang mga eukaryotic na organismo na kauri ng amag, yeast at ilang klase ng mushroom. Subalit mayroon din palang isang uri ng fungus na pawang ang mga buhay ang kanilang tinatarget
at balak nilang tirahan. Ito nga ay ang mga microorganismo na kung tawagin ay cordyceps. Ang mga spores at particles ng fungi na ito ay sumasama sa hangin at kumakalat sa kagubatan kung saan mayroong sapat na hangin, humidity at temperatura angkop sa kanila upang mabuhay. At kung ang mga spores na ito ay madikit sa mga nilalang na naglipana sa kagubatan katulad ng langgam, ito nga ay magsisimulang pumasok sa kanilang katawan, sistema at sa kanilang utak. At pagkalipas lamang ng 4 hanggang 5 araw, ay magagawa na nilang manipulahin ang behavior at ang buhay ng langgam. At sila na nga ang mayroong kontrol. Opo, animoy nagmimistula nga silang mga zombie at hindi na alam kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkalipas pa nga ng ilang araw, ay mamamatay na rin ang lubusan ang mga langgam. At dito ay susuloy ang animoy mga sanga-sanga sa kanilang katawan. At ang bagay na ito o ang cordyceps na ito ay pininiwala ang isang mahusay na panlunas ng mga Chinese. Madalas nga nila itong ginagawang kape, mamahaling regalo, at kadalasan ay mas mahal pa nga ang presyo nito kesa sa ginto. Subalit huwag kang mag-alala, hindi nabubuhay sa katawan ng tao ang fungus na ito, at madalas nga ay nakatutulong pa. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng lito at aligagang langgam o insekto, ay obserbahan mo ito dahil baka nasa ilalim na din siya ng mind control ng fungus na ito, ang fungus na cordyceps. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.